sagutin na ang mga bintang ni Zaldico. Yan ang unsolicited advice ng mga political analyst kay PBBM sa gitna ng alegasyong nakatanggap daw ito ng multi-billion peso kickbacks mula sa mga flood control project. Narito ang agenda report ni George Cahiles. Address the public. Hindi na raw dapat iwasan ng Malacanang ang alegasyon ni dating Congressman Zaldico na di umano ay nakatanggap si Pangulong Bongbong Marcos at pinsang si dating House Speaker Martin Romualdez ng nasa 56 billion pesos mula sa 2025 budget insertions. Ito ay sa harap ng tumitinding panawagan ng publikong managot ang lahat ng mga kurakot sa pamahalaan. Nakakabahala na rin daw ang epekto ng iskandalong ito sa ekonomiya. He has not been forthright with the Filipinos. Utang mo yung mandato mo sa amin. Dapat lang mag-explain ka. Pero yung paikot ng paikot na hindi mo tinutumbok kung ano talaga yung gusto mong sabihin sa amin, hindi, nakakalungkot kasi taxes natin eh. Ito yung maaari nating makita no, as we progress, as the days go by, kung paano syempre ito ika-counter ng Malacanang and how the people will definitely react to this. No? Kasi kung titignan natin, hindi lang naman to politika. No? We are at the threshold of our country's history right now na kung saan pati yung ekonomiya natin is actually feeling the brunt of it. May hamon din sa palasyo ang ilang eksperto kung gusto raw nitong humupa ang galit ng publiko. The paper trail is with them. The money trail is with them. Why don't you bring out the small committee report? Why don't you bring out the bicameral report? Why don't you reveal the insertions being made? Lumantad na ang matagal nang hinahanap na siko sa 3 video sa social media. Dito, inilahad niya ang umano'y pagde-deliver ng mali-maletang pera sa bahay ni Romualdez at sa Malacanang. Siko ang House Appropriations Committee Chairperson sa unang 3 taon ng Marcos administration. Nauna nang lumabas ng bansa ang dating mambabatas at wala pang makapagsabi kung nasaan ito. Ilalabas ko po ang buong detalye sa darating na mga araw. Kaunting pasensya pa po. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Hindi naman isinasantabi ng isang political analyst ang martial law scenario. Matatanda ang nagdeklara ang ama ng Pangulo na si dating President Ferdinand Marcos Sr. ng martial law noong 1972 na ipinatupad ng higit 1 dekada. Sa panahong iyon, naging laganap ang korupsyon at paglabag sa mga karapatang pantao. Medyo may hirap talaga yung martial law ngayon kasi syempre may mga requisites, no? Lawlessness, rebellion, something like that. And of course, it has to pass through the Congress no, for it to be approved. Although may mga safety nets no, na meron tayo sa martial law, hindi natin inaalis yung possibility na yon. Agad naman itong pinabulaanan ng Malacanang. Wala raw sa radar ng Pangulo ang martial law at naiintindihan daw niya ang galit ng publiko. Para sa agenda, George Cahiles, Billionaire News Channel.